Daddy, ilabas niyo ko dito. Umiyak na sabi ni Monica sa kanyang ama. Ilalabas kita dito, anak. I want it now. I want it now. Ngayon ako ilabas dito. Hindi ako matutulog sa lugar na puno ng mga kriminal. Sumisigaw na sabi nito. Anak, gagawin kong lahat para makalaya ka sa kulungan na to. Kasalanan nito lahat ni Cyrus. Galit na saad ng ama niya. No, Daddy. Walang kinalaman dito si Cyrus. Si Ophelia, siyang nagpakulo sa akin. Sigurado ako na siniraan niya ako kay Cyrus kaya hindi natuloy ang kasal namin. Kailangan ko makausap si Cyrus. Magpapaliwanag ako sa kanya. Umiyak na sabi ni Monica. Sisiguraduhin ko na magbabayad sila sa ginawa nilang ito. Kapag nakalabas ka dito, ay layuan mo na ang santilyan na yun. Hindi ko na siya gusto para sa'yo, sabi pa ng ama niya. Hindi ko siya lalayuan. Hindi ko siya ibibigay kay Ophelia. Gagawin kong lahat maging akin lang si Cyrus, Daddy. Pero anak, hayaan niyo ako, Daddy. Magpapakamatay ako kapag nilayo niyo sa akin si Cyrus. Pananakot niya sa kanyang ama. Okay. Hindi ko na siya gagalawin. Ang mga fiyero na lang, sabi niya sa kanyang anak. Labag man sa kalooban niya, ngunit wala siyang magagawa dahil nag-iisang anak lang nila si Monica. At lahat ng naisin nito'y bibigay nila. Pinunasan ni Monica ang kanyang mga luha at taas noong pumasok sa loob ng kanyang selda. Nagpaalam na kasi ang kanyang ama na uuwi na para asikasuhin ang kanyang paglaya. Ang ganda pala ng bago nating kasama, saad ng isa sa mga preso na naroon. Ang kinis at ang sexy pa. Nakangiti pa na sabi ng iba sa kanila. Anak, mayaman siguro to. Anong kaso mo, ganda? Tanong ng parang pinuno ng mga ito. I'm innocent. Wala akong alam sa mga sinasabi nila. Naiinis na sagot ni Monica. Siguro mayaman din na nakalaban mo. Kasi kung mahirap, sigurado ako na wala ka ngayon dito. Nakangisi na sabi ng isa sabay hawak sa kanyang balikat. Don't touch me, sigaw niya sa babae. Wow, spoken in dollar pala talaga to. Pwede ba, lumayo kayo sa akin? Ang sungit mo naman. Mababait naman kami sabi ng mga to. Wala akong pakialam. Huwag kayong lumapit sa akin dahil ang papangit nyo at ang baho nyo. Galit na galit si Monica dahil panay ang hawak sa kanya ng mga kriminal na kasama niya. Ang arte mo naman, sigurado ako na sa mga susunod na mga araw ay katulad na rin namin ng amoy mo. Natatawa pa na sabi nito. Hindi mangyayari yan dahil makakalabas ako dito. Wala akong kasalanan. Sigaw niya sa mga ito at mabilis siyang sumiksik sa may pinakadulo na parte ng salda. Maganda ka sana kaso mukhang may tama ka sa utak. Nakangising sabi ng isa sa mga to. Hinayaan na lang ng mga preso si Monica dahil may mas maganda silang plano para sa dalaga. Huwag niyo siyang gagalawin dahil mukhang mapapadali ang paglaya natin dito, sabi ng mga ito. Masusunod pinuno, sabay-sabay na sagot ng mga ito. Mahinang umiiyak si Monica dahil hindi niya matanggap ang mga sinabi sa kanya ni Cyrus. Alam niya na gumawa lang ng kwenta si Ophelia dahil nais nitong magiganti sa kanya. Wala akong kasalanan. Sinungaling si Ophelia. Wala akong kasalanan. Hindi totoong patay ng anak nila. Humanda ka sa paglabas ko dahil ako na mismong papatay sa iyo. Hindi ako papayag na kunin mo sa akin si Cyrus. Akin lang si Cyrus. Akin lang. Akin lang si Cyrus. Tumatawa na sabi niya habang inulit-ulit ang mga salitas na kanya lang si Cyrus. Samantala, sa bahay nila Monica ay galit na galit ang ama niya sa abogado nito. Anong sinasabi mo na hindi makakalabas ang anak ko? Malakas pong ebidensya nilalaban sa anak niyo at kapag napatunayan na guilty siya ay makukulong siya ng 6 na taon, sagot nito sa matandang lalaki. Gawin mong lahat? Binabayaran kita para ilabas ang anak ko at hindi ang sabihin mong makukulong siya? Galit na sigaw nito. Bigatin pong kalaban nyo at hindi sila papayag na matalo nyo sila. Wala akong pakialam. Punyeta ka? You're fired. Wala ka silbi. Sinasabi ko na sa inyo, matatalo kayo. Sabi ng abogado bago lumabas sa mansyon ng mga Salverio. Anong gagawin natin? Ang anak natin. Hindi niya kakayanin sa loob ng kulungan. Umiyak na sabi ng mami ni Monica. Gagawin ko ang lahat, honey. Hindi magtatagal ang anak natin doon. Pero hindi na magandang takbo ng negosyo natin. Kaya natin to, sabi pa nito.
Niyakap ng ama ni Monica ang asawa nito, pero bigla na lang tumunog ang phone nito at tumatawag ang kanyang secretary. May problema ba? Sir, dumating po dito mga pinakamalaking shares sa company at gusto kanilang alisin sa posisyon niyo. Sagot ng secretary. Hindi ako papayag. Hintayin niyo ko dyan. Galit na saad nito at mabilis na lumabas sa kanilang mansyon para pupunta sa kanyang opisina. Pagdating nito sa kanilang kumpanya ay dumiretso to sa conference room. Pero lalo siyang nagalit nang makita niya kung sino ang sinasabi ng kanyang secretary na may malaking shares sa kanyang kumpanya. Hindi rin siya makapaniwala na ito ang kaharap niya. Ikaw? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Ako nga, hindi ka ba makapaniwala na akong nasa harapan mo ngayon? Nakangiting saad nito. Anong ginagawa mo dito? May diin na tanong niya sa taong nasa harapan niya. Ano bang kailangan mo? Ang kailangan ko? Nakangiti na tanong din nito kay Salverio. Lumabas muna kayo dahil mag-uusap lang kami ni Mr. Chairman. Utos nito sa member of the board. Mabilis namang lumabas ang ito't sila na lang dalawa ang naiwan sa loob ng conference room. Ngayon, sabihin mo, ano ba talagang gusto mo? Tanong nito sa kausap niya. Ang gusto ko, hayaan mo makulong ang anak mo. Dahil nakapatay naman talaga siya. Anong pipiliin mo? Makulong siya ng 6 na taon? O bumagsak ang kumpanya mo? Tanong nito sa kanya. Bakit mo to ginagawa, Soraya? Hindi mo na kailangan pang malaman. At huwag na huwag mong sasabihin kay mommy na ako may pinakamataas na shares sa company mo. Kapag sinabi mo mawawala sa yung lahat na pinaghirapan mo at lalo ng anak mo si Monica, nakangiting sabi ni Soraya sa lalaki. Gagawin ko ng gusto mo. Huwag mo lang akong alisin sa posisyon ko. Pangako, pagbabayaran ng anak ko kasalanan niya. Good, mabilis ka palang kausap. Akala ko talaga makikipagmatigasan ka pa sa akin. I gotta go now. Paalam ni Soraya sa matanda. Naiwan namang hindi makapaniwalang ama ni Monica. Ang hindi niya maintindihan kung bakit tila kampi ang nakababatang kapatid ni Cyrus sa mga fiyero. Lumipas ang mga araw at hindi na dumalaw sa kulungan ng ama ni Monica. Tinupad niyang kagustuhan ni Soraya dahil mas mahalaga sa kanyang kumpanya at may pagkakataon pa sila na makaganti sa mga fiyero. Nilitis na ang kaso ni Monica at napatunayan na may sala siya. Hinatulan siya ng 6 na taon na pagkakakulong. Akala ko ba makakalabas ka dito? Bakit nandito ka pa? Natatawang sabi ng pinuno ng mga preso. Hindi na nagsalita si Monica dahil masama ang loob niya sa mga magulang niya, lalo na sa kanyang ama. Hanggang sa dinalaw na siya nito. Anak, patawarin mo ko, sabi nito sa kanya. Pinabayaan niyo ako, puno ng hinanakit na sabi ni Monica. Ginawa ko lang ang nararapat anak, believe me. Magiging asawa mo si Cyrus. Nangako siya sa akin na after 6 years ay magpapakasal kayo ulit. Pagsisinungaling nito sa anak. Sinabi po ba yan ni Cyrus? Tanong niya sa daddy niya. Oo anak. Okay daddy, magpapakabait ako dito. Sagot ni Monica sa kanyang ama. Alam niya na nagsisinungaling lang sa kanyang ama. May mga plano na nabuo sa isipan niya at ihahanda niyang sarili niya pagkatapos ng 6 na taon. Sa ngayon ay pagtitiisan niya muna ang kasama niya dito sa kulungan. Kahit na palagi siyang sinasaktan ng mga ito ay hindi siya lumalaban. Ginawa niyang kawawa ang sarili niya. Lalo na't nakikita niya ang nahuhumaling sa kanya ang warden nila. Gagawin niyang lahat, mapapilis lang ang paglaya niya. Monica, pinapatawag ka ni warden, sabi ng tagabantay. Okay po, magalang na sabi niya sa babae. Mabilis na sumama si Monica sa isang guard at pumunta sila sa opisina ng warden. Pero hindi niya inaasahan kung sinong kasama ng warden. Anong ginagawa mo dito? Nautal na tanong niya sa taong nasa harapan niya. Dinadalaw kong asawa ko. Nakangising sagot nito sa kanya. Lumabas ang warden at silang dalawa na lang ang naiwan sa silid. Tigilan mo ko dahil matagal na tayong tapos. Galit na saad ni Monica sa lalaking nasa harapan niya. Hindi siya makapaniwala na makikita niya ito ulit. Ang lalaking kinasusuklaman niya ng sobra. Hindi pa tayo tapos, my wife. Nakangising sabi nito sa kanya. We're done. At alam mo na lasing ako noon. Galit na saad niya sa lalaki. Hindi pa nga lang kasal natin, magpapakasal ka na ulit sa kanya? Saad pa nito habang nakangisi. Kasal lang tayo sa papel at hindi naman kita mahal. Lasing ako to wala ako sa tamang pag-iisip, sabi nito. Wala nga ba?
Pero bakit pangalan kong binibikas mo noong nagtatalik tayong dalawa? Nakangisi pa na sabi nito. Kung wala ka ng ibang sasabihin ay makakaalis ka na. Malamig na saad ni Monica. Dadalawin ulit kita, my wife. Nakangising sabi nito. Huwag ka nang bumalik dito dahil kapag nakalabas ako dito ay agad ako magpa-file ng annulment natin. Galit na saad ni Monica bago siya lumabas sa opisina ng warden. Hindi siya makapaniwala na natali siya sa lalaking yon. Pero kahit na narito siya at gagawa pa rin siya ng paraan para mawala ng bisa ang kasal nilang dalawa. Lalong hindi niya matanggap na sa lahat ng lalaki ay ito pang inalaya niya ng kanyang sarili. Ang dapat sana ay si Cyrus ay naibigay niya lang dito. Si Cyrus lang ang mahal ko at maghihiganti ako kay Ophelia. Babawiin ko sa kanya lahat ng kinuha niya sa akin. Walang makakapagpahiwalay sa amin ni Cyrus. Kaya kong tiisin ang 6 na taon at paglabas ko'y sisiguraduhin ko na akin lang siya. Sa akin lang. Saad niya sa sarili habang pabalik sa kanyang selda. Hoy pretty, bakit ka pinatawag ni Warden? Siguro inaakit mo siya. Kung sa bagay, sa lahat dito ikaw ang pinakamaganda at makinis. Natatawa na sabi ng pinuno ng mga preso na kasama ni Monica sa isang selda. Wala kang pakialam. Matapang na sagot niya dahil nainis na siya sa pananakit ng mga ito sa kanya. Aba, matapang ka na ngayon. Bakit sa tingin mo angat ka na kaysa sa akin? Maangas na tanong nito kay Monica. Pwede ba? Tantanan niyo na ako. Gusto ko ng tahimik na buhay. Sigaw niya sa mga to. Nagkatingin na ng mga ito na para bang nag-uusap gamit ang mga mata nila. Naglakad naman si Monica palayo sa mga ito. Pero alam niya na may balak ang mga ito sa kanya. Dahil sa palagi nilang siyang inaalila ng mga ito ay may naisip siyang paraan para mapasunod ang mga ito sa kanya. Hindi siya papayag na apihin lang siya ng mga ito. Kailangan niya makasurvive sa impyernong kinalalagyan niya ngayon. Marami pa siyang kailangan gawin. At hindi pwede na hanggang sa kulungan ay talunan siya. Papatunayan niya na kaya niya at walang sinuman ang pwedeng umapi at tumalos sa kanya. Handros POV. Sa bawat araw na dumadaan ay parang parusa sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ng ganito. Ang wala si Ophelia sa buhay ko isa sa mga pinakamahirap na parte ng buhay ko na ngayon. I missed her so much. Tuwing nasa loob ako ng silid namin ay may mga masasayang alaala namin na nakikita ko na lalo nagpapabigat sa nararamdaman ko. Kaya mas pinipili ko na matulog na lang sa opisina ko dito sa bahay kaysa sa silid namin. At ngayong kararating ko lang galing sa company at nakita kong anak ko na nakaupo sa may couch. Nakatingin din ako sa malaki naming wedding picture na bubungad sa'yo pagpasok mo pa lang sa may pintuan. Tumingin ulit ako kay Alej. Madalas na itong tahimik at alam ko na ayaw niya akong kausap. Tumayo ito't lumapit sa akin. Wala ka man lang bang gagawin? Hindi mo man lang ba hanapin si Mommy? I hate you, Daddy. I really hate you. Sigaw sa akin ni Alej. I'm sorry, anak. Pero ginagawa ko naman ang lahat. Pero galit sila sa akin at hinaharang nilang paghahanap ko sa mommy mo. Sagot ko sa kanya. Bakit kailangan niyo pang mag-hard na maghahanap sa kanya kung pwede namang ikaw? Galit ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Sana ganun lang kadali ang sinasabi mo, Alej. Malungkot na sagot ko sa anak ko. Madali lang po, pero mas pinipili niyo pa rin ang panganegosyo niyo kaysa kay mommy. Alam ko na kaya niyo gawin pero mas pinipili niyo na hindi na lang kumilos. Kapag bumalik siya, sasama na ako sa kanya. Iiwan kita! Sigaw niya sa akin habang umiiyak. Alej! Tawag ko sa kanya dahil bigla na lang itong tumakbo paakyat sa silid niya. Nasasaktan ako sa inaasal ng anak ko. Pero hindi ko siya masisisi dahil nasaktan siya. Dahil sinabi ko sa kanya na magkakaroon kami ng isang masaya at buong pamilya. Pero mukhang malabo na ngayon. Tama siya na kaya ko namang gawin pero hindi ko na kayang sirain ang pangakong binitawan ko. Gustuhin ko man na hanapin sa Ophelia pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Lalo na't ginagamit na ng daddy niya at ng mga kapatid niya ang lahat ng koneksyon nila at hindi ko sila kayang kalabanin. Pagdating sa kanila nagiging duwag ako. Kaya mas pinipili ko na ito ng buo kong atensyon sa pagtatrabaho dahil hindi ko pwedeng pabayaan ang kumpanya na pinaghirapan kong buuhin. Dahil gusto ko na sa pagbalik ng babaeng mahal ko ay may kaya akong ipagmalaki sa kanya dahil gusto ko siyang bigyan ng komportableng buhay. At hindi ako mahihiya sa pamilya niya na hihingin ulit ang kamay niya para magpakasal sa akin. Hihintayin ko siya at hindi ako mawawala ng pag-asa na magkakabalikan kaming dalawa.
Kahit gaano pa katagal ay maghihintay ako sa kanya. Kahit ilang taon pa'y kakayanin ko. Love, sana bumalik ka. At sana sa pagbalik mo ay mahal mo pa rin ako. Na ako pa rin ang gugustuhin mong makasama. Umiiyak na saad ko. Walang araw na hindi ako umiiyak. Nagsisisi at nangungulila ako sa babaeng mahal ko. Araw-araw kong sinisisi ang nangyari sa anak namin. Hindi ko maiwasang isipin ang anak ko. Maraming what if ang nabuo sa isipan ko. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang negosyante na gustong mag-invest sa company ko. Alej, mawawala ako ng 1 buwan. Kailangan lang ni Daddy na pumunta sa Canada. Kailangan ko makipagkita sa business partner ko doon. Okay, malamig na sagot niya sa akin. I love you, big boy. Sad ko sana ko pero mas pinili niyang umakyat sa silid niya at hindi man lang tumugon sa sinabi ko. Just give him time, kuya. Alam ko na matatanggap din niyan lahat ng ito. Sabi sa akin ni Soraya. Thank you, bunso. Marami ng utang si kuya sa'yo. Naku, wala yun. Mahal ko kayo't lahat gagawin ko para sa inyo. Para sa pamilya natin. Sana talaga bumalik na si Ate Ofelia. I missed her so much, kuya. Parang naiiyak na sabi sa akin ng kapatid ko. Kahit ako, namimiss ko na rin siya. Ang magagawa ko na lang sa ngayon ay ang maghintay na sana'y bumalik na siya sa akin. Sa atin dahil gagawin ko ng lahat para sa kanya. Pero kuya, natatakot ako. Sana sinabi mo ng lahat sa kanya. Paano kung sa pagbalik niya ay lalo siyang magalit sa'yo? Nakikita ko na sobrang nag-aalala sa akin ng kapatid ko. Hinahanda ko ng sarili ko sa bagay na yan at natatakot ako. Pero alam ko na hindi ko kayang itagong lahat habang buhay. Kagaya mo, wala tayong sekretong hindi nabubunyag. Saad ko sa kapatid ko. Ngumiti lang ito sa akin. Ikaw na munang bahala kay Alej. Thank you so much dahil palagi kang nasa tabi ko. I'm very blessed to have a sister like you. Me too, kuya. Thank you for being the best, kuya. Ikaw lang bukod tanging tanggap ako't mahal ako sa kung sino ako. Umiiyak na sabi sa akin ni Soraya, niyakap kong kapatid ko. Simula noon ay siya ang palagi kong kakampi at lagi kong kasama. Sa amin tatlo'y sa kanya ako pinakamalapit. Kami kasi ni Amira hindi ganun ka-close at sa amin tatlo, masasabi ko na si Amira ang pinakapaborito ni Mommy. 2 taon lang ang tanda ko sa kanya. Masakit man pero ramdam ko yon. Mula noon hanggang ngayon ay si Amir pa rin. Nagsimula na ako mag-impake ng mga gamit ko dahil bukas na umaga ang flight ko papunta sa Canada. Kinabukasan ay maaga akong umalis papunta sa airport. Habang nasa biyahe may kakaiba akong kabang nararamdaman na hindi ko alam kung ano. Hanggang sa nakarating na ako sa Canada. Naging smooth na maayos naman ang lahat. Sa loob ng 1 buwan ay wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho. Sobrang bilis lang din ng mga araw. At ngayon, nasaan ang flight ko pabalik sa Pilipinas. Pero habang nasa aeroplano ay nakatanggap ako ng tawag mula sa secretary ng business partner ko. Isinugod sa ospital. Mas pinili ko na i-cancel ang flight ko para puntahan ang ginang sa ospital. How is she? Tanong ko sa secretary niya. Madam Rosana is now fine. Tumaas ang blood pressure niya. Sagot niya sa akin. That's a relief. Nakahinga naman ako ng maluwag sa nalaman ko. Miko, is that Alejandro? Narinig ko na tanong ni Madam Rosana sa sekretary niya. Yes, madam. Iho, why are you here? Akala ko umuwi ka na sa Pilipinas. Malumanin na tanong niya sa akin. Naggalala po ko sa inyo. Sagot ko sa kanya. Thank you sa pag-aalala mo sa akin. Pero sana umuwi ka na. Kasi diba, namimiss mo ng anak mo? Nakangiting tanong niya sa akin. Opo, sobra po. Sagot ko sa kanya. Ngumiti ito sa akin at tinawakan niyang kamay ko. Sobrang gaan na pakaramdam ko sa kanya. Lalo na, sobrang mabait siya sa akin. Hindi niya ako pinayagan na sa hotel ako tumuloy. Dahil ang nice niya sa bahay nila ako. At sa loob ng 1 buwan hindi ko lang siya basta investor o business partner. Parang naging ina ko na rin siya. Kaya alam ko na balang araw ay makikita rin niyang anak niya. Nagpaalam ako sa kanya na lalabas muna ako. Ako kasi ang nagbabantay sa kanya ngayon. Pero habang naglalakad ako'y parang may nakita ako na pamilyar sa akin. Biglang kumalabog ang dibdib ko. Mabilis ako naglakad pupunta sa direksyon niya para kumpirmahin kung tama ba ako. Sino nga kayang anak na hinahanap ni Madam Rosana? Sino ang taong nakita ni Jandro dahilan para kumabog ang kanyang dibdib? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.